Good morning guys! Happy Tuesday! Wala po tayong day off today. Kailangan nating mga bohi. Kaya tayo po ay alipin ng salapi. Ano yan? Oh, kailangan nating mga buhi ngayong araw. Pero at the same time, mag-vlog din tayo. Kaya alipin nga tayo ng salapi. Lians huis omhoog. Maar Lien was het eventjes vergeten. Oh ja? Nou, misschien straks. Dat kan nog. Het was store out. Good morning po sa kanila po. Good morning. Mag-alala kayo, mag-usin mga ng love niyo. Magsalang tayo ngayon ng mga labahan dito guys. Si Marcel na bahala mamaya maglagay dito sa dryer. Kay may work nga po tayo. Alas 10 yung alis ko mamaya kay buong araw. From 11 to 6 PM ako today sa store. Pero kay dapat nandun na ako. Mga pa lang 10:30. Kay maglinis-linis pa ng kunti. Bago po open ang store. So 30 minutes yan before mag-opening. Dapat nandun na kaming dalawa ng katrabaho ko. Kaya magsalang tayo ng mga labahan ngayon dito. Bago tayo matambakan na naman. Yung mga bata po pala nasa school na, hinatid na ngayon ni Marcel. Hindi na ako sumama. Kaya sabi ko Marcel, para makagawa pa ako ng mga kailangan dito, trabahuin sa bahay. Kaya yun nga, gusto kong malabhan din yung mga stuffed toys ni Matthew. Kaya ilang araw na yan dito sa namin, washing machine. Sabi pa niya kagabi, Mama, kailan mo lalabhan yung mga knofos, yung stuffed toys daw niya. Because tomorrow, labhan ni Mama, kahit mag-work si Mama, isalang ko na lang before ako mag-alis. Kaya si Marcel na pong bahala dito mamaya. Ayan. Okay na siguro to. Labhan ko din itong isang tuwalya natin. Para mabilis lang ito matapos mamaya dito. I-40 natin kay medyo diba? Bago tayo umalis mamaya, nakapagsalang na po ng labahan. Alam nyo ba guys, mabebenta na po namin itong ni Mila, pard or mini horse. Yung to po andar-andar kapag magpadyak-padyak. Tapos itong motor. 1 year pa lang ko dyan dito sa bahay pero kaya pinabenta ko na kay Marcel. Kasi nagamit lang po to ni Mila noong unang taon na, last year, nung summer. Tapos after summer, so hindi na niya masyado magamit. Nakatambay lang sa may hallway. Sabi ko Marcel, ibenta na lang niya kaya ang mas hiling ngayon ni Mila is magbisikleta. Tapos syempre para may space po dito sa bahay. Alam niyo kung sino yung magbili neto? Si M po, yung Thai friend ni Inday, which is Thai friend ko din po. Nagtanong siya kasi sa akin nung mga nakarang buwan. Ang gusto niya sana muna, yung motor. Kaso kaya natatakot siya, baka daw sobrang bilis. Kagabi, nag-message ulit siya sa akin kung available or kung minibenta daw namin itong horse ni Mila. Naghahanap din po talaga kami ng time na mabenta to. Tapos itong si Marcel, ang sabi sa akin kagabi, kung gusto niya pa yung motor, tapos yung itong horse nga, ibenta na lang nating dalawa, itong mga laro ni Mila, for 125 euros. Pero kung itong lang horse, ang benta namin sa kanya is 50 euros sana. Pero kayong motor nga, bagong-bago to guys. Ang kabili namin neto dito, 160 euros ata. Tapos, almost a year lang ko ito nagamit ni Mila. Against nga ako dito nung binili to nila, pero kay gustong-gusto ni Marcel tsaka nila Binan. So, nagabagan kami niyan. Pero kayon, happy po ako na matanggal na to dito sa my hallway. Kaya yun nga, gustong-gusto ko yung may space po doon pag may mga bisita. Tsaka hindi nga nila nagagamit ni Mila. Ang gagawin nga namin, alam nyo, kung si Matthew po is may na-receive, pasensya na kayo dito ha. Kaya to sa lechon natin. Nakalimutan ko nung nakarang araw pero hugasan ko to today. Pero kayo makikita nyo po. Hayaan nyo muna yan dyan. So, ang mangyayari nga guys, kay si Matthew po, nung birthday niya is naka-receive ng 40 euros. Ang sabi namin kanina ni Marcel kay Mila, kaya diba, pag-gift man namin to sa kanya. So, sa kanya po talaga to. Sa 125 euros na yun, bibigyan din namin siya ng
40 euros. Kaya yan po yung ano niya, kumbaga parte niya. Hiningan ko si Mila ng pera eh. Sabi ko sa kanya, Mila, pahinga ko ng pera. Sabi niya sa akin. Wala pa akong pera, mama. Sabi ko, sige, pag meron ka na mamaya, o bigyan ni Papa, bigyan mo si mama. Yeah, mama, sabi pa niya sa akin. Ang sweet lang ng aking buranday. Pero kayun nga po, at least happy siya. Tsaka, okay lang din po kay Mila na ibenta namin to. Nitong mga nakarang buwan, nung tinatanong ko yan siya, na, ibenta na namin yung motor mo. Ayaw pa niya. Pero nung nabilan po namin siya ng bisikleta, ay diba, bago po yung bike niya, sabi niya, sige mama, okay na yun, ibenta. Kasi mas nagbabike naman ako. So, minsanan lang niya po ito na, siguro sa almost a year na meron to siya dito sa bahay. Mga 5 times or 6 times niya lang to nagamit. Tsaka hindi din po to masyadong mabilis mag-andar-andar. Madami pa po kaming kailangan ding ibentang mga gamit dito sa bahay. Kaya meron pa po kami sa taas. Uy, yung, ni Mila, yung stool, yung sa car po namin, meron din po, nakalimutan ko tawag nun ba, car seat? Car seat ba yun? Basta yung para po sa bata, meron pa kami sa taas, tapos yung paliguan nila ni Matthew, nung baby pa yan sila, kaya sinabihan ko rin kayo si Marcela, benta na rin yun, kaya katagal na good nun sa taas guys. Itong asawa ko lang, kaya hindi din mag picture-picture, tsaka benta-benta na mga gamit. Kaya ako po kasi, never ko din po yung ginawa. Ang ginagawa ko, halimbawa, may mga gamit yung mga bata dito na feeling ko hindi na nila gamit na gamit. Katulad nung 3 nilang sasakyan dito, may Ferrari, may Benz. Ay, 3. 2 lang pala yun. Ang ginawa ko, pinamigay ko yun guys. Pero kaya mga ganitong gamit, ito yung pabenta ko kay Amuno Marcel. Tsaka yun nga, si Marcel din po talaga ang magbenta-benta ng mga gamit dito sa bahay. Kaya ako hindi ko alam paano gawin yan, uy. Meron po naman dito yung parang marketplace ata. Tapos, yung, yung isa yung Vinted. Pero hindi po ako magbenta dun, guys. Hindi ko alam, parang, wala akong kalam-alam din kasi sa mga ganyan. Yung makipag-negotiate ka pa, mag-post ka pa about sa mga details ng mo, ibebenta. So, sabi ko, Marcel, ikaw nang magbenta. Kaya ang nangyayari din po, tambak yung mga gamit pa ng mga bata sa taas. Kaya bukod sa kanya, wala man ibang magbenta din sa bahay, kundi siya lang. Tapos busy siya minsan sa trabaho. Pero kaya sana nga, mabenta niya yung, na yun, mga gamit pa nila Matthew tsaka Mila sa may car seat nga. Kaya, pera din yun. Lalong-lalo na ngayon na nag-birthday si Kuya, nag-arrange kami ng mga gift, tapos si center class, yung sa 5 December po, yung tradition dito sa Netherlands, ginagawa din po namin yan. So, sa Friday ng gabi, hindi ako niyan mag-badminton, kaya ang tawag niya nila dito is Pakyasavond. Ibig sabihin yan, yung mga bata po, yan yung gabi na makaka-receive ng isang sakong mga gift kay Sinterklaas. Wala po akong ka-idea yung sa mga pinamili ni Marcel. Tapos sila nagbigay din po yan sila sa amin ha. Hindi lang po kami yung maggastos. Sila na nagbibigayan sila lagi. Parang 100 euros ata yung binibigay nila para sa mga pag-gift po kay Matthew tsaka Mila kapag 5 December dito. Ako naman mamaya kay may pasok tayo sa store. Ang i-arrange ko po kay Mila tsaka Matthew, mga damit. Kay si Marcel kasi, ang mostly sa mga ina-arrange siya, alam niyo, mga laruan. Ang dami-dami ng laruan dito sa bahay. Sinabihan ko yan siya ng mga nakarang buwan. Sabi ko sa kanya, huwag ka nang masyadong magbili ng mga laruan kasi nga, too much na. Pero kay wala guys. Iba talaga siya pagdating sa mga bata. Mga laruan. Tapos magpapasko pa, good luck. Pero kay wala, minsanan lang din naman sila maging bata, no? Pasalamat na rin ako guys na si Marcel po ganyan, very hands-on pagdating sa mga bata, sa mga pag-gifts, sa mga special occasions. Kaya nga, siya po ang taga-arrange niyan. Tapos may in-arrange na naman din po yan siya para sa namin, anniversary. 'Di ba? Ngayong month, mag-8 years po kami ni Marcel. Every year, umalis po talaga kami kapag anniversary namin. Ang sabi ko sa kanya nung nakarang buwan, baka this year, muna tayo, mag-cancel. Or hindi muna tayo mag-alis, dito lang tayo sa Netherlands. O wala tayong masyadong special na gawin. Hindi good siya pumayag, guys. Ang sabi pa niya sa akin, hayaan mo na ako, kay ginawa ko na. Kumbaga, nagdesisyon na siya, may binok na daw siyang
place. Pero alam ko na kung saan. Basta abangan nyo na lang guys. Nalaman ko lang nung Sunday. Pasaway. Di ko alam sa asawa kung to. Hindi sa akin makinig. Uy. Kagasto. Siya pang magasto sa aming dalawa. Pero kaya wala. Ayan na natin. Pasalamatan lang ako na ganyan din ang asawa ko, no? Hindi ko na kailangan sabihan na, Hoy, mag-book ka kay magalis tayo. Hoy, mag-book ka kay anniversary natin. Wala. Kay automatic po yan kay Marcel na pag mga ganyang occasions nga, kailangan may special na gawin. Pero ngayong taon din, kasama din po ulit namin yung mga bata. Kasi diba, few years ago, kapag anniversary po namin ni Marcel, yung mga bata, kalabinan yan. Iniiwan lang po namin. Pero simula last year, nung nag-Disneyland kami, yun yung celebration namin sa 7th anniversary namin. This year, kasama din po ulit yung mga bata. Kasi, na-realize din namin na nasa edad na po sila na mas ma-enjoy din nila or ma-feel nila yung mga special occasions like sa anniversary namin ni Marcel. So, part din po sila ng celebration namin. Kaya nung mga nakaraang taon kasi, kilabihan na namin yan sila iniiwan, mga 2 nights or ilang araw kaming wala dito sa Netherlands. Kasi, yun nga, maliliit pa sila. Pero kaya ngayon man, si Matthew 7 na, si Mila, magfa 5 na. So, nasa na rin po sila, ulirat. Para ma-enjoy din yung mga special occasions na sineselebrate namin. Abangan nyo yan, kaya ngayong month po natin yan gagawin. Para ma-celebrate yung, namin, 8 years ni Marcel. Kalain nyo yun, mag-8 years na kami. Parang kailan lang nung nag-move ako dito sa Netherlands. Alam nyo ba, na-share ko nata to sa inyo or sa mga bagong subscribers. Nung dumating ako dito sa Netherlands, yun, 2017? Ay, hindi, 2018. Nag-move dito February. Alam nyo, nabuntis ako, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Basta mga ganong month. Tapos, within, sa buong taon na yun, sa 2018 na yun, pinagbuntis ko lang si Matthew. Hindi lumabas si Matthew, November. So, kaya yung po ni Matthew age is 7. Mag-add lang kami ng 1 taon. Yun po yung total ng namin ni Marcel taon sa pagsasama po namin. Kaya very thankful ako na nung time na yun nga, mabilis ako mabuntis. Nandito ng ating Papa Bear. Was busy at school? Save it every day. But did you park also from the far one? No. Okay. Okay. Tanggalin natin itong mga dito charger. Kaya chinarge ko din po yung bisikleta. Tapos itong natin, mixer. Balik natin sa lagayan. Kaya natapos na itong gamitin. Magagamit ulit natin to sa birthday ni Mila. Next month, January. Yung birthday po ni Mila is King's Day. 2 weeks early ko dyan si Mila, guys, ang pinanganak ko. Kasi yung dapat ko sa kanya yung due is January 21, which is very special dapat yung araw na yan. Kasi yung date na yan, yan din po yung araw na nagkakilala kami ni Marcel. January 21 ng gabi dyan sa Pilipinas. Tapos dito naman sa Netherlands, hapon. Nagwo-work daw siya noon from home. So, nag-scroll siya. Tapos, 1 week pa lang yan siya sa dating site na yan, guys. Kaya bagong sign up nga. So, yan nga po yung araw na nagkakilala kaming dalawa. Na naging due ko din kay Mila sa panganak ko dapat, January 21. Which is very, sana ko talaga special. Pero kayon, 2 weeks early man si Milang. Kaya, napaano tayo, bago ng date. Kaya kung nangyari good yun na. As in, very talaga kami ni Marcel, meant to be. Pag nangyari pa yun na nanganak ako kay Mila January 21, no? Masarap lang mo disipin pang mga, na babalik yung mga alaala dati. Alam nyo minsan, pag nag-aaway kami ni Marcel, guys, ang ginagawa ko para hindi ako masyadong mabad trip sa kanya, ini-imagine ko na lang yung mga moment na nagkakilala kami. Yung good memories namin, nung wala pa kayong mga anak. Pero syempre sa mag-asawa, normal din po yan talaga na mag-aaway. Wala mang perfect couple, oy. Feeling nyo lang yan. Ganyan, oy. May mga time po talaga na mag-aaway talaga yan. Which is part lang din po yan ng marriage. Ang lang dyan is dapat communication. Dapat yun nga, tiwala. Kaya kailangan po yan.
Tayo, sa sobrang pagtitiwala namin ni Mars sa isa't isa, hindi kami nag-check ng mga phone ng isa't isa. Tsaka ang isa din po sa dahilan kung bakit hindi kami mag-check ng mga cellphone. Kaya may mga surprises din po kaming ginagawa minsan. So pag mag-check-check ng cellphone, nalaman na ng isa na may pa-surprise. Pero alam ko po yung password ng cellphone ni Marcela, yung mga password niya sa mga emails niya, kung ano-ano pa man. May ano yan siya, kumbaga may portal, doon nakalagay lahat. Hindi lang po talaga ako magkalikot nga sa mga ano niya, anik-anik. Baga privacy na rin guys, kahit asawa mo pa yan, uy. Kailangan din yan sa buhay. Depende na lang kay kung yung asawa mo, ano din pasaway. Yan talaga yung pati location, i-monitor mo. Diba? Nakaano tayo yan dito, linis. Bago tayo magalis mamaya, alas 10. Wala lang masyadong kailangan ano dito, linisin. Kapangit talaga nitong ano na to ba, sabon sa ginagamit namin dito sa dishwasher. Mas gusto ko yung ano drift. Sinabihan ko si Marcel na huwag nang magbili ng ganitong ano eh. Wait lang. 70 natin para linis na linis talaga. Diba? Ganito lang tayo kabilis maglinis guys. Para masyado tayong ibigin ng ating Papa Bear. Saka iba din po kasi talaga tayong mga Pinay, no? Mas malinis po talaga tayo sa bahay. Mas maalaga, pagdating sa pamilya, mga bata. Kaya marami ding mga foreigner talaga ang naghahanap ng mga Asian. Lalong na pagdating sa ating mga Pinoy. Kahit ibang-iba po tayo mag-alaga. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang gusto ko na maging ni Matthew, ka-partner. Kung papalarin. Diba, kung magka-ano man sila. May magustuhan man si Kuya. Gusto ko Asian. Si Zoe. Para maging balai si diaper. Pero kay wala man yun sa kamay natin guys. Or sa kamay namin na kay Matthew yan. Kahit kung sino. Pero kung papalarin, mas gusto ko pa rin talaga Asian. Kaya yun nga, malaga tayo. Si Bianan, Indonesian yan eh. Hindi pala yan siya half Dutch, half Indonesian. Kaya talagang pure Indonesian po pala talaga yan si Bianan. Kaya sa previous vlogs ko ata, sinabi ko sa inyo na half-half yan si Mama. Pure Indonesian pala yan siya, guys. Pero kung makikita niyo po si Bianan, hindi niyo makita na siya, no? Na may Indonesian blood. O sabihin natin, meron konti. Pero kayo, mapapaisip kayo na parang half-half. Pero hindi good, guys. Full time. Full yan siya. Full blood na Indonesian. Kaya si Marcel po, half yan. Half Indonesian. Half Dutch. So si Matthew at Camila, 1/4 na yan sila. Kaya si din po, binang lalaki din, alagang-alaga din yan ang binang kung babae, guys. Si Papa, alam nyo, hindi yan marunong magluto, kahit palutuin mo ng itlog. Hindi ko din marunong, kasi ang nag-asikaso po sa lahat talaga, nung nag-work pa yan si Papa, hindi pa nagpe-pension. Si Mama po, yan, lahat. Sa bahay, sa garden, pagdating sa mga bata, very hands-on po talaga. Pero kay si Papa din dati, ang work niya din is very, din, matrabaho. Tayon nga, sabi ko sa inyo, nag-mayor po yan si Papa ng ilang taon, matagal-tagal din, hanggang sa nag-retire siya. Ganyan po dito. Kaya very lucky din ang binan kong lalaki na nakapag-asawa siya ng Asian. Kaya siguro din si Marcel, yung niya talaga, yung puso niya talaga is for Asian. Kaya never po yan si Marcel. Ngayon ko lang to sa inyo sasabihin guys never po yan siya nagkaroon ng Dutch na girlfriend. Siguro sa buhay niya, ako po yung pangalawa. Hindi man tayo yung una, ako naman yung huli niya. Oh, diba? Pero yung niya po is Asian din. Yung una niyang naging partner. Ganyan ang natin, banatan ngayon. Pero kayon, si Marcel po talaga, never yan siya naghanap ng or nagkaroon ng jowa na Dutch. Pure Asian po yung mga niya, trip niya. Kaya tinanong ko yan siya Ang sabi ko sa kanya, bakit hindi ka nagkaroon ng Dutch na na partner? Sabi pa niya Ayan po sa Dutch kay mga daw, kumbaga, yung parang hindi nice. Hindi man siguro sa lahat, pero hindi po talaga niya trip ang mga Dutch na babae dito. As in, more on yan siya. Asiatis kung sa Dutch pa, Asian. Pero ayun nga po, may mamarites ako sa inyo.
Dalawa lang po yung naging ano ni Marcel, babae sa buhay. Mga marites dyan, na-comment na kayo sa baba. Yung mga gusto nyo, mga chismis. Sa ano din namin ni Marcel, alam nyo sa age gap. Maano din yung age gap namin, 20 years po yung gap namin. Pero hindi ko po din ma-feel na yun nga yung gap namin. Siguro may mga times naman, pero mostly po talaga sa nararamdaman ko is hindi nagmamatter yung ano namin age gap. Siguro sa mga decision making, yun. Kaya ako po kasi, hindi po ako din talaga yung, yung mag-doubt ako sa sarili ko once na mag-decide ako. Hindi ako yung totally sure na, halimbawa, gawin ko tong isang bagay. May mga moments po na parang mag-doubt ako, kaya ko ba? Or basta! Kaya sa mga decision making po talaga, si Marcel mostly magawa-gawa niyan. Siguro yan yung notice sa namin, age gap. Kaya si Marcel talaga, pag mag-decision yan, halimbawa, may gusto yan siyang isang bagay. Halimbawa, ito gawin natin, mangyayari po ito, mangyayari yan. Kita niyo, namit niya ako, gusto niya akong maging jowa. Umuwi sa Pilipinas. Pagka-uwi, pinapunta ako dito, tapos tinuruan mag-Dutch. Kasi nga, kumbaga, pag may isang bagay yan siyang gustong mangyari, mangyayari at mangyayari talaga. Yan po yung ni Marcel, isa sa personality niya. Kaya nung nag-decide siyang mag-business, talagang pinanindigan niya din. Nag-business siya. Kahit mas malaki yung kita niya sa online trabaho, mas siya, mag-focus na lang sa nga daw niya, sarili niyang business, tapos sa sarili niyang oras. Na okay din sa akin guys, na full time siya dito sa bahay. Kaya katulad ngayon, may mga extra hours po ako sa mga trabaho ko minsan. Ang nangyayari, siya din po ang niya sa mga bata, magbantay. Whole day, hatid, mag-pick up. Kaya maganda na, full time na siya sa bahay. A few moments later. Paganda good ng city dito ngayon guys. Ready nang magpasko. Tingnan nyo kung sino. Katatapos ko lang mag-work, may gustong makipagkita. Ako din, gutom na ako. Ang last kain ko dahil, alas 9 pa tayo. Oo, ako alas 11. Sana all. Kinain mo? Ano lang, tinapay na may itlog. Hoy, andito pa ako sa Netherlands. Bakit? Nagsabi na sila? Mga trust issue ninyo sa akin. Sabi, uy, Inday galit, nasa Pinas ka na. Updated tong vlog ko guys. Nandito pa yan si Inday. Ano ba ngayon? Anong date ngayon, Inday? December? Okay. December 29. Nandito pa po si Inday. Huwag kayong mag-alala. Saan tayo ngayon, Inday? Mexican, siyempre. Sige. Doon tayo sa steak. Matagal-tagal din na yung steak. Pero kaya yun nga, kaganda doon guys. Inday, Maricel. Buti hindi Maritel. Ayun na yan. Yung yan, yung maanghang. Anong tawag ulit dyan? Jalapeno. Ay, hindi. Yung isa, yung maanghang talaga na green din. Yung wasabi ba yun? Di ba maanghang din yun? Japanese yung Mexican ito yun. Mismo ako habang pumabi ako masyado. Parang gusto na nga niyang kainin yung buong steak sa gulo. Look at. Sige day. Because this is very rough. Ba't ka mag-English? Baka may English na nanonood. Ano ka ba? Raw ito kanya, walang dugo. Walang dugo, bawal lang dugo sa akin. Sa kanya, po yan siya. Hindi ako Dracula. Hindi normal, day. Hindi mo niya lutuoy. Hindi mo yan dugo. Alam mo tawag dyan? Ano? Enzymes. Enzymes? Healthy nga daw yan. Pero malambot talaga siya, day. Nagtikim ako ng nung nag-steak ako. Malambot talaga. Ayan. Sunog na sunog. Tingnan nyo na. Gusto ko. Sunog talaga. Sarap, day. Ang buwisin. Kanina pa kami dito libot ng libot. Busog na para na ako matai sa kalalakad namin. Buti po itong isa kay marami nang nabili. Sana all. Naramdaman ko makakain na. So kailangan na natin mamaya borel. Nayayaya po kasi siya mag-borel. Ang hirap yayain pero pag maglabas na isahan lang din ang gastos. Yes, day. Hindi normal na babae ito. Araw-araw, day. Ayun, siya na ang nag-aya. Isahan nga lang datang bagsakan. Mag-abang mamaya dun si Kuya. Si Kuya mag-abang sa kayo mamaya sa daan. Yung paano yung mga day,
isa lang yung na ano sa Kanadido na malapit sa bahay nila. Yung sa akin Purinarya, araw-araw may dinadala doon. Yan po yung kinakatakutan namin pag mag-uwi na kaming dalawa mamaya. Ay, kanya-kanya kaming mga kinakatakutan dito. May manglibre dito, ga. Libre ko siya. Kasi Mayaman daw minsan- siya ngayong araw. Minsan lang siya makalabas ng bahay niya. Kawawa Libre siya ng ano, nachos. Thank you, Kala mo kung Day. ano ang librehin. Pakita mo rin ang mukha Uy, mo. mahal, Day. mahal ang nachos, Day. Baka makita yung mga martis 9 natin. euros. Diyos ko, anong to camera natin? Oh, kawawa Pakita naman. mo ganyan, oh. Uy, walang katao-tao din dito. Dito po kami mag nachos. Sayang, Day, madilim ng konti. Dito saan tayo? Sa loob, dito sa labas. Pasok doon. Kaya ganyan. Huwag naman ganyan, no? Parang tayo buwan. Kaya man talaga ng aking friend na to. Thank you, Day. Laki-laki. Mga palibre ni Inday, mga mamahalin. Grabe ang cheese, Day. Ubusin mo dayo, ha? Albert masyado dayo. Parang matubol ako. Dabi. Sana all na libre. Tikman. Kaya nga ating ano to. Taga-tikim. Uy, bawal ka mag-ano dito. Kaya pero kay kaganda ko kay. Tingnan yung itsura, Day, guys. alam mo nung kulang sa nachos Very nila, expensive Day? ang ano niya, itsura, no, Day? Place. Kulang sa Ang? karne. Ang kulang sa Ay, oo. nila. Sa nachos. Pero okay na ko to, eh. Tsaka yung itong avocado din nila, Day. Nagpasarap din siya, no? Day. Kain, guys. Bahay na, guys. Nakarating din po tayo. Hindi na naman normal ang kauhaw. Alam nyo, ganito po talaga lagi. Pagdating ko niyan sa bahay, si Inday to, siguro bahay na rin to siya. Yan, bahay na daw siya. Sobra na yung pabusog niya. Pero kung mag-inom ako ng ano, 2 baso na naman itong tubig. Day, thank you, Day, sa libreng panachos. Grabe ko kabusog, guys, pati si Inday. Sobra na rin nakabusog. Feeling ko nga, empacho ako, eh. Kaya medyo sumasakit ko ngayon yung ano, chan ko. Pero kay buti na lang din nagkita kami ng babae niya. Medyo mga 2 weeks siguro kami hindi nagkita. Ay, hindi. Kaya nag-birthday pala nung si Matthew. I mean, mga 2 weeks na kaming hindi lumalabas. Yung magkain sa city. Pero kanina, pag-dinner kami. Tapos, nilibre nga niya po ako ng nachos sa bowl namin. Kaya sabi ko sa kanya, Day, mag-bowl pa tayo, Day. Sabi ko, nachos lang. Sabi, sige, libre na kita. Kaya mayaman ako to. Kakaiba talaga pag may mayamang friend, guys. Manlibre. Thank you, Day. So, guys, nandito po si Inday sa Netherlands. Kaya may mga nag-comments daw sa kanya na nasa Pilipinas na siya. Nandito pa yung babaeng yan. In fairness, maaga po kaming ngayon na tapos ni Inday. Ayan, alas 8:38. 8:38 po ng gabi. Minsan, natatapos kasi kami mga alas 10, alas 11. Depende po sa oras din ng pag-start ng dinner. Kanina, kaya pagka-out ko sa work, alas 5. So, alas 5 din po kami dinner sa restaurant. So, kaya medyo maaga din kami natapos. Kaya siguro ngayon, guys, ko na po yung vlog. Yung mga bata, hindi nyo makikita sa pag-end ng vlog kasi nasa bed na. Matulog na siguro. Pero kaya puntahan ko pa yan sila mga isabed. Kaya nag-promise ako kanina nung video call kami nila Matthew. Nasa city ako. Sabi ko sa kanila, ihag ko pa rin sila kahit madating ako sa bahay. So, end ko na po yung vlog. Sana nag-enjoy ko sa vlog today. Thank you for watching. Ingat po. Bye-bye!